Morning, may sulat po kayo sa sulat niyo po. Thank you. Ito. Sir, good morning. Ito. Ibigay mo na sa kanya. Thank you, sir. Thank you. So, nai-ready niyo ba ang story ko? Yes, ma'am! Ma'am! Yes, Mr. Cabo, ano ang sabi mo? Ang hirap pala naman ng mga Chinese yun yung sasabihin mo tapos aabutin mo lang araw. Yes, ma'am, exactly. That's how slow communication was back then. But of course, technology didn't stop there. Noong 1992, na-commercialize ang Nokia keypad phones. So let's continue the story and see how technology made communication easier. Ay, oo pala. Magpapaload pala ako para makatawag sa kanya. Tao po. Magpapaload pa ako. Hello, mahal. Hi, mahal. Hanan. Okay lang. Okay. Sige. Mag-ingat palagi dyan ha. Oo. Love you. I love you too. Noong na-invento na ang keypad phone, hindi na kailangan magsulat ng liham. Ang couple, nagpapaload na lang para makapag-text o tumawag. Class, nakita niyo ba ang pinagkaiba? So, sino gusto magbigay ng ideya kung ano napansin niyo sa pagbabago? Okay, ikaw, Mr. Chris? Yes, ma'am. Mas gumaan talaga, ma'am, nung na-invento ang keypad. Dahil hindi na nila kailangan maghintay ng ilang araw para makipag-usap. Pwede na nila tawagan ang isa't isa gamit ang keypad. Dahil dito, mas makadali ang mga komunikasyon nila sa bawat isa't isa. Thank you, ma'am. Correct. With keypad phones, pwede nang mag-communicate kahit saan, basta may signal at load. Pero noong unang panahon na yun, wala kang Facebook or Messenger. So, let's move on to touchscreen smartphones. Bago natin ituloy ang kwento, sino ang may idea kung bakit mas easy gamitin ang touchscreen smartphones compared to handwritten letters at keypad phones? Ma'am! Yes, Mr. Carlos? Ma'am, mas madali gamitin ang touchscreen kasi hindi mo na kailangan magsulat o mag-click-click sa maliit na buttons. Sa touchscreen, tap-tap lang para mag-send ang message sa messenger. Plus, kung kapag mag-send ka ng picture o magkipag-video kahit sa ibang bansa ang kausap mo. Very good. Mas madali talaga at mas marami pang paraan para makipag-communicate. Ang touchscreen smartphone ay naging commercially available noong 2007, November at na-launch noong September 2008. Okay, class. Gusto niyo ba marinig ang continuation ng story? Yes, ma'am. Okay. Sa part na ito, mas madali na silang nagkausap dahil sa touchscreen smartphone. Tulad ng sinabi ni Mr. Caro kanina, gamit ang touchscreen smartphone, nag-uusap na sila through Messenger at nagsisend na ng mga picture at nakakapag-video call na. Hi, mahal. Musta? Hello, mahal. Tudong Kumain ka na? Okay lang. Ang ganda mo naman. Oo, tapos na. Thank you. Bakit diba? Nakapag-video call na sila. Dito nyo makikita ang importance ng technological innovation in communication. Kung walang mga invention na ito, hanggang ngayon nagsusulat pa rin tayo para makapag-communicate lang. Sino ang reaction nung sa topic natin ngayon? Ma'am! Yes, Miss Ramos?
Tama! Ma'am, nakaka-excite naman isipin ang future natin. Baka kasi hindi natin kailangan ng touchscreen phones. Kasi may bawal naman na invento.